Nagtitig naman ang ulo. Ito hong si Congressman Eni San Fernando matapos daw umalis. Ang ilang mga kalihim ng gobyerno sa gitna nga ho ng pagdinig sa Kamara kahapon tungkol sa epekto sa krisis sa Middle East. Dismayado ang kongresista dahil hindi na raw ho napag-usapan ang panawagan dagdagan ng sahod ng mga manggagawa matapos umalis ng maaga. Ito hong si DepDev Secretary Arsenio Balisacan at binanggit din ho niyang wala rin daw ho sa pagdinig itong sina Labor Secretary Bienvenido Laguesma at si Finance Secretary Frederick Gu. Anya tuwing budget hearing lamang magaling daw ang mga kalihim na maghintay, pero kapag mahalagang usapin, agad daw ho silang naglalaho. Sa mga ho sa naturang pagdinig, sina Energy Secretary Sharon Garin, Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Budget Acting Secretary Rolando Toledo, ngayon din sina Balisacan at Sigo. DepDev is not even here. Nauna pang umalis, Mr. Chair. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi, DepDev Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa nakapatungkol sa DepDev Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna rin umuwi. Ngayon lang na... Kada 15,000 na mga overseas Filipino workers sa Middle East humiling daw na makauwi sa Pilipinas. Jigaboy Custodio, i-brigada mo! Brigada! Umakyat na sa 15,000 overseas Filipino workers sa Middle East ang humiling na makauwi sa Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Ayon sa Department of Migrant Workers, malaking bahagi ng naturang kahilingan ay mula sa mga OFW na itinuturing ng repatriation ready. Ibig sabihin, kumpleto na ang kanilang requirements at naghihintay na lamang ng pinal na pag-uwi sa bansa. Prioridad umano ng ahensya ang mga manggagawang nasa delikadong sitwasyon o nangangailangan ng agarang tulong. Gayunman, nilinaw ng DMW na hindi lahat ng humihingi ng tulong ay naisagad umuwi. May ilan na nais lamang maisama sa monitoring list ng pamahalaan bilang paghahanda sakaling lumala pang sitwasyon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dagdag pa ng ahensya, may ilang OFWs na rin ang umatras sa kanilang kahilingan matapos bumuti ang kanilang kalagayan tulad ng pagkakaroon ng maayos sa trabaho o pagresolba sa problema sa kanilang employer. Sa kabila nito, tiniyak ng DMW na patuloy nilang pinoproseso ang lahat ng request at nakikipag-ugnayan sa mga embahada at pamahalaan ng host countries upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Samantala, pinayagan na ng Department of Education ang mga private school na pansamantalang magpatupad ng blended learning o manatili sa 5 araw na face-to-face classes habang umiiral ang state of national energy emergency. Saklaw ho ng polisiya ang mga kindergarten hanggang grade 12 kung saan maaaring pagsamahin ang face-to-face at remote learning sa blended setup. Ayon ho sa DepEd, hindi na kailangan ng prior approval para magpatupad nito. Ngunit dapat iulat ng paaralan sa kanilang school division office ang pagbabago 5 araw bago ito ipatupad. Mananatili ang polisiya hanggang bawiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Grupo naman ng mga guro, nanawagan ho sa pamahalaan na palakasin ang paghahanda sa gitna ng energy crisis. Sila matibag, i-brigada mo, brigada! Binigyang diin ng Teachers Dignity Coalition na ang mga kabataan ang lubhang apektado ng nangyayaring gulo sa ibang panig ng mundo at sa epekto nito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo ng edukasyon, kalusugan at buhay ng mga bata ay nalalagay sa panganib. Dahil dito, nananawagan sila ng pananagutan mula sa mga individual, grupo at mga nasa posisyon ng kapangyarihan na nagpasimula ng gera na posibleng ginagawa ito para sa economic o political interest. Ayon sa TDC, sa mundong ito, ang makapangyarihang bansa ay hindi dapat basta-basta nang-aatake sa ibang mga bansa. Sa gitna ng tumitinding energy crisis, dapat umanong